Ito ang minor basilica at national shrine of La Virgen Divina Pastora o mas kilala bilang Simbahan ng Gapan, nakilala sa canonically bilang Three Kings Parish, isang Roman Catholic minor basilica at pambansang dambana dito sa Gapan, Nueva Ecija. Itinatag noong 1500s at nasa ilalim ng jurisdiction ng Diocese ng Cabanatuan. Kamusta mga ka-travel? Narito po tayo sa isa sa pinakamatandang simbahang Romano-Katoliko dito sa bansa at pinakamalaking kolonyal na simbahan dito sa lugar. Isa ding peregrinasyon na lugar para sa dalawang mga banal na patron ng Gapan at gayon din ng Nueva Ecija. Ito ang Tatlong Hari at ang Divina Pastora. Ating silipin ang simbahan na ito at alamin na din ang kanyang natatanging kwento. So tara mga ka-travel, samahan niyo ako. Ito ang aking kwento. Formal na tinanggap ng mga Agustinian ng Gapan at itinatag dito ang isang komunidad na may sarili nitong ministro noong August 28, 1595. Matatagpuan sa kabila ng Rio Chico, ang Gapan ay orihinal na hangganan ng Minikling, San Miguel de Mayumo at ng kabundukan ng Cordillera. Dahil sa mabilis na pag-unlad nito, ipinag-utos ng Sangguniang Panlalawigan noong October 31, 1636 na hatiin ang Gapan sa dalawang bikaryate. Pinangasiwaan ng parokya ng Gapan ng Order of St. Augustine mula sa pagkakatatag dito noong 1595 at pinalitan ito ng mga sekular na pari noong 1770 at itinayo ang kasalukuyang simbahan mula 1856 hanggang 1872 at tinapos ang gawain sa mga pader, simboryo, transept at presbiteryo o isang tirahan ng mga klero o bahagi ng isang simbahan. Ang simbahan ay malinaw na Byzantine o silangang imperyong Romano sa estilo at ang disenyo nito ay isang anyo ng earthquake baroque, isang estilo ng arkitektura na partikular na inangkop sa mga kondisyon ng panglindol na karaniwan sa mga simbahan sa panahon ng kolonyal dito sa Pilipinas. Ang fasad ay ginawa mula sa matibay na materyales, kabilang ang mga brick na tinatawag na laryo at limestone blocks. Ang paggamit ng makapal na pader at malalaking buttress ay nilayon upang tulungan ang istruktura ng makayanan sa mga lindol. Kasama sa estilong barok ang masalimuot na mga detalye ng pag-ukit ng bato sa pasad. Ang pundasyon ng simbahan ay humaharap sa mga hamon sa paglipas ng panahon. May mga ulat mula noong 2024 ay napapansin na ang harapan ay lumulubog mula noong 1990s dahil na din sa tumataas na mga nakapaligid na kalsada. Sa kabila ng mga natural na kalamidad at pagsisikap sa modernisasyon, ang kompleks ng simbahan
kabilang ang Pasad, ay higit na napanatili ang anyo at katangian nito sa panahon ng kolonyal. Ang panlabas ng simbahan ay payak, habang ang loob nito ay dating may gitnang retablo na may mga niches na nakatuon sa Epifani ng Panginoon at sa La Virgen Divina Pastora. Gayunpaman, ang gitnang retablo na ito ay nasira noong 1970s dahil sa infestation ng anay. Ito ay pinalitan ng isang modernong estilong santuaryo na pinangungunahan ng isang malaking imahe ng pagpapako sa krus na masasabing pinakamalaki sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang dalawang panig na retablo lamang ang pinapanatili hanggang ngayon. Ito ay ang Divina Pastora at ang Adoration of the Magi. Nagtatampok ang itaas na kisame ng altar ng mural ng Holy Trinity na nakapinta noong unang bahagi ng 1900s. At ang kampanaryo ay naglalaman ng 4 na malalaking kampana. Idiniklara itong pambansang dambana ng Catholic Bishop Conference of the Philippines noong April 26, 1986 at noong April 25, 2024 ay ginawa naman itong minor basilica. Hanggang dito na lamang muna tayo mga ka-travel. Sana'y nagustuhan nyo ang aking maikling kwento at sana'y meron kayong nakuhang kaunting kaalaman sa episode natin ngayon. Maraming salamat mga ka-travel sa pagsama nyo sa akin. Hanggang sa muli.